Kamusta po kayo mga kapatid ko sa Door of Faith Lamesa, kay Ma'am Che at kay Pastora Christy. At narito naman po ako muli upang parangalan at papurihin ang ating Panginoon sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa ating buhay. Samahan niyo po akong manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa kalakasan palaging binibigay mo sa amin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa mga dakilang bagay na ginawa mo sa aming buhay. Hindi namin kayang pantayan, kayang tumbasan ang lahat ng mga ginawa mo. Tunay na mahal mo kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang nagpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan palagi sa araw-araw. Narito po kami, nagpapakumbaba, nagsusumamo, humihingi ng tawad sa mga kasalanan naming nagawa. Lihim man ito, hayag, sinadya o hindi. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Banal na Espiritu, maghari ka sa aming buhay. Pangunahan mo kami, lalong higit sa oras na ito. Sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita, tulungan niyo po kaming maunawaan ito. Dahil kung mananahan lang kami sa sarili naming kakayahan, hindi po kami magtatagumpay. Banal na Espiritu, alam po namin kapag kasama ka namin, tiyak ang aming katagumpayan. Maraming salamat po. Panginoong Yesus, lukuban niyo po kami ng iyong banal na dugo upang wala magawa ang kaaway sa aming buhay. Sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, lalong higit sa mga nakikinig sa oras na ito. Tulungan niyo po kaming maunawaan ito, Panginoon. Hindi po namin kayang unawain ang mga salita mo kapag ang aming puso, may mga bahid, may mga karumihan. Tulungan niyo po kami na may isa pamuhay ang aming mga mapag-aaralan. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang aking mga kapatid, maging ako, Panginoon. Itago niyo po ako sa iyong likuran upang ikaw lamang paluguran, mapapurihan, mapasalamatan. Salamat mo muli, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin na may pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa palaging pagsama ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. At muli, mga kapatid, nais ko pong awit ang ating Panginoon. Sa awit na ito, kapag inaawit ko to, ramdam na ramdam ko ang pagkilos ng Panginoon. Hallelujah. Sabayan niyo po ako. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Minsan pa, pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin.
Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord, sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay mag-aral na ng banal na salita ng Diyos. Magsipagbukas po kayo sa akin sa Efeso 4 verse 3 to 13. Efeso 4 verse 3 to 13. Hallelujah. Babasahin ko po. Verse 3. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu. Sa pamamagitan ng kapayapaan, magbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu tulad ng may iisang pag-asa nang ako'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Amen. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga ito. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niya ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. Amen. At ibinigay niya ang ilang kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, at ang iba'y ibanghilista, at ang iba na may pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. Hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang mensahe mo sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, at napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon. Sinabi niya po dito na kayo maging, sa verse 2 po, kayo maging mapakumbaba, mahinahon at matiyaga. Magmahalan kayo at mapasensya sa isa't isa. Yun po yung verse 2. Kasi po nag-start na po ako sa verse 3. At napakabuti po ng ating Panginoon dahil pinapaalalahanan niya tayo na sabi niya sa verse 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa. Ang pagkakaisa po ay napakahalaga sa isang iglesia dahil kung walang pagkakaisa, hindi makakakilos ang banal na Espiritu. Katulad nga po ng inawit ko na ayaw ng ating Panginoon na ating puso ay
punong-puno ng bahid, ng galit, ng sama ng loob. Ang nais ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng pusong dalisay. Kapag tayo may pusong dalisay, doon nakakilos ang ating Panginoon dahil doon siya nangungusap sa parte ng ating katawan. Ang puso ang pinaka dapat nating ingatan dahil sa pagdating ng ating Panginoon, baka tayo maiwan dahil sa ating pusong mga masasamaan loob. Amen? Amen po ba? At napakabuti ng ating Panginoon dahil pinapaalalahanan niya tayo dito dahil siya ang pumunta sa ilalim ng lupa at siya ang bumaba at siya din ang umakyat at ang nais ng Panginoon na mapuno ng kanyang presensya ang buong mundo. At sinasabi rin niya dito ang mga katawagan sa atin. At kung tayo man po ay may mga katawagan, wag na tayong magpatulog-tulog, wag magpatamad-tamad dahil nakakahiya po sa ating Panginoon dahil ang lahat po ng mga nasa loob ng iglesia ay may kanya-kanyang katawagan. Amen. At nakaka-bless ang ating Panginoon dahil tayong lahat ay sumunod, tumugon sa katawagang ito. Nakakatuwa po na kapag tinawag ka nga ng magulang mo na pabibilhin ka, sumusunod ka, na may pagdabog. Totoo naman na nadabog, pero kapag tayo tinawag ng ating Panginoon, pag tayo sumunod, tumataba ang ating puso na nagagalak kahit na napakaraming pagsubok. Pero kapag ang Panginoon ang tumawag sa iyo, nagbabad ka sa presensya niya, talagang napakasarap ng pakiramdam. Katulad ng naranasan ko, napakahirap magpatotoo kapag hindi mo patotoo yung ginagamit mo. Kaya napakasarap ipatotoo yung mga naranasan mo sa buhay ko. At mga kapatid, huwag po tayong mahihiyang magpatotoo dahil ang pagpapatotoo ay katunayan na ang Panginoong nating Diyos na pinaglilingkuran ay totoong kumikilos sa ating buhay at totoong bumabago ng buhay. Kaya mga kapatid, ang mga kaloob na yan ay huwag nating pag-iisang tabi. At sinabi po ng ating Panginoon at binigyan niya ng ilang mga kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang ibang ebanghelista at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal upang sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. Amen. Totoong kapag ang ating Panginoon ang kumilos sa iglesia, kapag nasunod natin ang mga sinasabi sa versikulong ito, na magbubunga, dadami ang mga makakakilala sa Diyos kapag tayo sumunod sa mga katawagang ito. Hallelujah. At meron nga po kung isang ilustrasyon na about dun sa pagkakaisa dahil sinabi po ng ating Panginoon sa verse 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Amen. Doon po sa Nigeria o sa mahirap na bansa, mayroon po yung pumuntang isang pastor at ang tinuturuan niya po doon ay mga bata. At meron po siyang meron po siyang parang isang laro na halimbawa po ito, kung sino man may gusto nito, inilagay niya po doon sa gitna at nung pong nasa gitna na, pinalayo niya ang mga bata na nakapabilog. At kung sino mang mabilis na makakuha noon ay higit pa doon ang kanyang makakamtang regalo o yung premyo. At nag-start na siyang bumilang ng 1, 2, and 3. Pag dating doon sa 3, nagulat yung pastor dahil ang mga bata, walang isang nanguna,
Walang isang hindi nilamangan yung isa, kundi ang ginawa po nila ng mga bata, nagkapit-kapit kamay at lumakad dahan-dahan papunta dun sa premyo. Dahan-dahan silang lumakad at napaiyak yung pastor dahil nangusap yung Lord sa buhay nila, sa buhay ng pastor. Nagulat siya dahil napakahirap doon sa bansang iyon. Ngunit, siyempre sa isang bansa na napakahirap, lalong higit sa pagkain, sa tubig na nga lang napakahirap na. Lalo pa yung special na regalong o premyo na makukuha doon sa gitna. Pero sa ibang walang pagkilos ng banal na espiritu, ang gagawin, mag-uuna-unahan, tatakbo, na nandun yung kasakiman, kagustuhan na makuha yung premyo dahil sa hirap nga ng buhay doon. At siguro napakalaki po ng premyong ibinigay ng pastor. Pero nagkapit-kapit kamay sila. Nagkaisa yung mga bata na lumapit dun sa premyo. Naglakad sila, walang nagunahan, nagtulakan. Nandun po yung pagkakaisa. At nung nasa gitna na sila, sabay-sabay nilang hinawakan yung premyo at sinabi, "Pastor, nakuha na namin. Nakuha niyo po yung gustong sabihin ng ating Panginoon na kapag nagkakaisa, walang naiiwan, walang ibinababa, walang itinataas, kundi sabay-sabay na angat ang mga alagad ng Diyos, ang mga nanghihina ay palalakasin ng isa." Sabi nga po na mas mainam ang dalawa kaysa sa isa. Dahil kapag iisa lamang, walang tutulong sa'yo. Pero kapag marami kang kasama, nandiyan ang pagdadamayan, pagbibigayan, pag-unawaan. At ang mensahe ng ating Panginoon sa oras na ito na magkaisa tayo, kung ano man ating mga kaloob, maglilinis man yan ng church, umaawit ka man, nag-i-evangelism o pastor o teacher sa mga bata, gamitin po natin ang ating kaloob dahil nalulungkot ang Panginoon kapag hindi natin ito nagagamit. Nandun po yung pagkakaisa, katulad nga po ng inawit natin kanina, pusong dalisay. Ito ang susi ng tagumpay upang mabuksan, pumasok sa iyo ang presensya ng Diyos. Dahil kapag wala kang pusong dalisay, hindi mo maririnig, hindi mo makikita ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Maaring ibinigay na ng Diyos, ngunit ikaw ay mapaghana pa rin. Kaya ang ating puso ay bantayan natin dahil sa pagdating ng rapture, iyan ang titingnan ng ating Panginoon kung kukunin ba niya tayo o hindi. Kaya nakakatuwa ang Panginoon sa itinuturo niya sa atin. Sa pagpapatotoo, totoo kapag ako yung nag-share ng Word of God na ako yung unang natuturuan palagi. Dumating po yung time na sa church namin dito sa GIL, sa Barese, dumating po yung time na ako po ay nanghina. Ang sabi ko, uupo na lamang ako at makikinig. Total, nagagawa ko din naman yung mga ibang dapat kong dyan sa Pilipinas. Ngunit pinalo po ako ng Lord dahil minsan po ako po ang naatasan sa mag-lead ng mga prayer sa mga kalalakihan dito. Bumaba po ako, tumanggi po ako, at doon po sa music ministry, bumaba rin po ako. Hindi na po ako umaawit, hindi na po ako humahawak ng mic dahil pakiramdam ko, ligtas na naman ako Isinantabi ko po yung aking mga talentong ibinigay sa akin ng Panginoon. Katulad po, may isang
tagpo po sa Bible na ganun. Yung talento niya ay ibinaon na lamang niya dahil nag-iisa nga daw, natatakot pa na mawala. Hindi napalago. Nangyari po yun sa akin, na umupo po ako. Bagamat bumuhos pa rin yung blessing, hindi nawala. Ngunit nandun po yung pagpalo sa akin, naramdaman ko po sa lahat ng mga desisyon ko ay lahat po ay pumalpak, nagkaroon ng problema. Ngunit nung time na na-realize ko na, Panginoon, ano ba yung tinuturo mo sa akin? Ay, habang po ako nagtatrabaho, isa-isang tinugon ng Lord, sinagot ng Lord yung mga tanong ko. At ngayon po ay nag-i-start nung muli akong bumalik sa aking ministry. At salamat sa Panginoon, sa mga buhay niya, sa mga mananalangin. At nandun po yung pagkakaisa, naramdaman ko yung pagkakaisa ng mga espiritu nyo na nananalangin para sa amin, para sa akin. Kaya salamat po sa Panginoon, sa buhay nyo, na wala akong magagawa kapag hindi kasama ang banal na espiritu. Hallelujah. At ngayon po, samahin niyo po akong manalangin. Hallelujah. Panginoong Jesus, Ama, Holy Spirit, salamat po sa tagpong ito, sa pag-aaral namin ng iyong mga banal na salita. Tunay na nangusap ka sa aming buhay, na naandun yung pagkakaisa, walang pag-uunahan, walang panglalamang sa kapwa. Ang pagkatawag mo sa amin, Panginoon, salamat po sa mga kaloob na binigay mo sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na pagyamanin namin ito. Tulungan niyo po kami na magampanan ang lahat ng aming mga katawagan. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hindi namin kakayanin ang hamon ng buhay, ang mga pagsubok kapag hindi ka namin kasama. Katulad po ng isang ilustrasyon, Panginoon, sa mga kabataan na nagkaisa sila, naghahawak-hawak ng kamay. Nandun yung unity upang sa takbuhin ay sabay-sabay kaming makakarating sa finish line, Panginoon. Na sa pagdating mo, ng aming mga puso ay nagkakaisa pa rin nagpupuri sa iyo, Panginoon. Dahil ayaw naming maiwan dito sa lupa, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa aming pagtulog, Panginoon. Nawa ang aming mga